Simula nung bata pa lang ako, hanggang ngayon, lapitin na ako ng problema. Pero hindi na ako takot. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Pero mas kakayanin ko kapag nasa tabi kita. Mia Mortels presents Kidnapping Someone Else's Groom. Written by Bonalicious. Hindi makapaniwala si Adeline nang nalaman na matagal na pala siyang niloloko ng long-time boyfriend niya, si Greg. 5 years na kami. Tapos 2 years na sila ng babae niya. Ang galing lang. Hindi pa rin siya makapaniwala sa nangyari. Sinasabi ko naman kasi sa'yo na hindi magandang kutob ko sa boyfriend mo. Hinayaan na lang kita dahil tumagal na rin naman kayo. Mabuti na nga lang, nagising ka na. Kapag talaga nakipagbalikan ka sa cheater na yon, magkalimutan na tayo. Banta sa kanya ng kaibigan niyang si Precious. Pero ngayon, balik ka muna sa trabaho. Bagsak balikat si Adeline nang kinuha ang mga gamit niyang pang make-up. Wala man lang akong time para mag-emote. Biro niya sa kaibigan. Puntahan mo ng boss mo, may sekretary. Pagtataboy niya sa kaibigan. Isang make-up artist si Adeline, habang ang kaibigan naman niya ay sekretary ng isang kilalang CEO. Kasal ng CEO ngayon at kailangan na niyang magmadali para puntahan ang bride at simulan na ang pagkokolorete sa mukha nito. Kumatok muna siya bago binuksan ang pinto nang makarating siya. Hello po! Nakangiti niyang sabi pagpasok. Napatigil siya nang mapansin na may kahalikang lalaki ang bride. Napangiti siyang nakatingin sa mga ito. Sorry kung puputulin ko ang lambingan niyo, pero kailangan niyo po munang lumabas, mister, dahil papagandahin ko pang lalo ang future misis mo. Nakangiting pagtataboy niya sa lalaki. Ilang oras niyang inayusan ng bride at pagkatapos ay dumiretso siya sa simbahan. Tagal mo naman, bulong sa kanya ni Precious. Nag-text ako sa iyo, di mo lang binasa. Pagtataray niya rito, napunta ang focus niya sa harapan kung saan kinakasal ng pari ang magkapareha. Wait, siya ba yung groom? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Oo, ang gwapo ni sir, di ba? Type mo? Nakangising tanong ni Precious. Hindi siyang lalaki nakita kong kahalikan ng bride sa dressing room. Bulong niya sa sarili. Lumabas siya mula sa simbahan. Hindi niya kayang makitang ikinakasal ang inosenteng lalaking yon sa cheater na soon-to-be wife nito. Pinigilan niya ang sariling makialam. Ngunit napansin na lang niya ang sariling pumasok ulit sa simbahan. Itigil ang kasal! Malakas na sigaw niya. Nagulat ang lahat at napatingin sa kanya. Tumakbo siya palapit sa groom at hinila ito palabas ng simbahan. Sa sobrang gulat ng mga tao roon, wala ring nakapagpigil pa sa kanila. Sumakay ka! Utos niya sa groom na ginawa naman ito. Nakita pa niya ang gulat sa mukha ng kaibigan. Tila hindi nito maintindihan kung bakit niya iyon ginawa. What the hell are you doing? Tanong ng groom sa kanya. Hindi ko rin po alam. Naiiyak niyang sagot dito. Anong pangalan mo? I'm Charles. Pagpapakilala nito sa kanya. Adeline po. Pero sir, hindi ko lang po talaga masikmura na ikakasal ka sa cheater na yun. Paliwanag niya rito. Hindi ba dahil sa ginawa mo, ako nagmumukhang cheater sa aming dalawa? Bigla siyang natauhan sa sinabi ni Charles. Tama ito, dahil sa ginawa niya ay ito pa ang nagmukhang cheater. Anyways, saan mo ko dadalhin? Hindi ko alam. Sagot ni Adeline. Hindi makapaniwalang napatingin sa kanya si Charles. Kinidnap mo ako, tapos hindi mo alam kung saan ako dadalhin? Tila natutuwa pa si Charles sa pagiging miserable niya. Iuwi na lang kaya kita? Hininto niya ang kotse. Ituloy mo na lang. Ubusin mo ang gas. Kung saan tayo dadalhin, doon tayo pupunta.
Nakangisi nitong sabi at prenteng umupo. Sasama ka talaga sa akin? Hindi makapaniwala niyang tanong sa binata. Yeah, kung saan man tayo dalhin. We can stay there for days or magpapalipas ng gabi. Tapos, ako na mag-e-explain sa kanila kung ano ang totoong nangyari. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para hindi ka madamay. Kahit nakagagawan mo naman to. And thank you. Sabi ni Charles sa kanya. Thank you dahil iniligtas kita sa cheater future wife mo? Paninigurado niya. Thank you dahil sinira mo ang kasal. Napakunot ang noo niya sa sinabi nito. Ayaw ko talagang maikasal sa kanya. Wala naman akong pakailam kahit na 5 o 10 pang lalaki niya. Habang nasa dressing room ako, hinihiling ko na masunog siya sa simbahan. Malay mo, aswang pala siya, diba? O di kaya may makikita siyang patay na daga. Imposible naman kasing may tao pa na pumigil sa kasal. But thank God, dumating ka. Pagdadaldal sa kanya ni Charles. Ibang Charles yatang nakukwento ni Precious sa akin. Manghang sabi ni Adeline. Precious? Kilala mong sekretarya ko? Nagtataka nitong tanong. Tumango naman siya bilang sagot dito. Kaibigan ko po. Sagot pa niya rito. Pero bakit hindi mo nalang ikinansel ang kasal kung ayaw mo naman pala? I can't say no to my business partners and shareholders. Duwag, diba? But I was about to be brave at the last moment. Naunahan mo lang ako. Ipinagpatuloy niya na lang ang pagdadrive. Nang dumilim na, ay saka sila naubusan ng gasolina. Huminto sila sa tahimik at madilim na lugar. Nasaan tayo ngayon? Tanong ni Charles. Malay ko, sabi mo kasi mag-drive lang hanggang sa maubusan ng gas eh. Kaya heto, mukha tayong nasa horror film at ilang minuto lang ay aatakihin na tayo ng mga multo. Sarcastic na sagot niya. Haha, very funny. Ganting sagot nito na nauna nang lumabas sa kotse. Walang masyadong dumadaan sa bandang yon, kaya umakyat na lang silang dalawa sa hood ng kotse at pinagmamasda ng mga bituin sa kalangitan. May cheating issue ka? Pagbukas ni Charles ng usapan. Curious lang ako, itinakas mo kasi ako sa isang cheater. 4 weeks na kaming hiwalay ng ex ko. 5 years ng relasyon namin. Tapos nahuli ko siyang may ibang babae. Alam mo yung nakakatawa? Yung babaeng yun, ilang beses ko nang nakita at panay ang paliwanag ng ex ko na kaibigan lang daw niya. Saka ko nalaman na 2 taon na pala akong niloloko ng walang hiyang yun. Gustuhin ko mang baliwalain ang kasal niyo. Hindi ko masikmurang hindi makialam. At saka, hindi ako nagsisisi. Ang weird nga eh. Kasi kahit na alam kong magulo sa oras na bumalik na ako, ang saya ng nararamdaman ko. Ngayon lang ako may nagawang kabaliwan ulit. Yeah, you saved me. Thank you. Pagpapasalamat ulit nito. Ikaw ba? Bakit ayaw mo sa kanya? Tanong niya rito. Hindi ko naman siya mahal. Pinagkasundo lang kami para sa kumpanya. Suggestion ng mga shareholders at ng partner ko sa business dahil nagkakaproblema kami. Isa pa, kasal? Kahibangan lang naman yan. I don't believe in marriage. Kaya siguro at one point ay pumayag din akong pakasalan ng babaeng yun. Pwede naman siyang maging asawa sa papel lang. Sagot nito. Nagkwentuhan pa silang dalawa habang pinapanood ang mga bituin. Kahit na ngayon lang sila nagkakilalang dalawa, magaan ang pakiramdam niya rito. Nang nakaramdam siya ng antok, ay bumalik siya sa loob ng kotse at doon natulog. Nagising na lamang siyang may itim na suot ang nakatakip sa katawan niya. Salamat po sa tulong. Narinig niyang pagpapasalamat ni Charles sa isang may katandaang lalaki sa labas. Hindi rin nagtagal ang matanda at umalis din. Gising ka na pala. Lipat ka sa passenger seat. Ako na magdadrive pa uwi. Sinunod niya ang utos nito. Mukhang inisikaso na ni Charles ang lahat habang tulog siya. Hinatid siya nito pa uwi sa bahay niya. Adeline! Rinig na rinig niya ang malakas na sigaw ng kaibigan
Pagkapasok niya. Nagpisay naman siya rito at nagpa-cute. Hindi ka man lang makontak. Ayaw mo pang sagutin ang mga tawag at text ko sa'yo. Ano bang ginawa mong babae ka? Alam kong gwapo, hot, cute at dream boy si Sir Charles. Isang knight in shining armor. Isang gwapong prinsipe. Pero napakagaga mo. Kahit na-crush mo siya, wala kang karapatan na kidnapin siya. Paninermo nito sa kanya. Mahina siyang natawa dahil sa kung ano-anong iniisip nito. Magpaliwanag ka. Alam kong may dahilan ka, pero kumukulo pa rin ang dugo ko dahil sa ginawa mo. Gagi ka, girl. Galit na galit ang pamilya ni Bride kay Charles. Napaka-good boy ni Sir sa babae. Tapos pagbibintangan siyang ng babae bago ang kasal. Napatampal na lamang si Precious sa sariling noo. Okay, chill. Magpapaliwanag na po ako, ma'am. Pagpapakalma niya rito. Ganito kasi yan, girl. Ako ang makeup artist ng bride, diba? Nahuli ko siyang may kahalikan. Akala ko, yun yung kinikwento mo palagi sa aking Charles. Malay ko ba, diba? Hindi ko pa naman nakikita ang mukha ng boss mo. Pero nung nakita kong totoong Charles sa simbahan, doon ko napatunayan na nag-cheat ang babae. Pinigilan ko naman talagang sarili ko. I swear. Kaya nga ako lumaban at umalis dun, diba? Pero bigla na lang akong tumakbo pabalik at pinatigil ang kasal. Sorry. Paliwanag niya rito. Ayos lang. Kasalanan ko rin naman na hindi ko na ikwento sa iyong tungkol sa fiancé ni Sir Charles. Hindi naman talaga sila ikakasal dahil nagmahalan sila. At aware si Sir na may ibang lalaki ang babaeng papakasalan niya. Sagot pa sa kanya ni Precious. Alam ko, nakwento niya sa akin. Nakanguso niyang sabi. Naikwento? Mahaba bang sinabi niya? Tumango siya bilang sagot. Oh my God! May himala! Madalang ko magsalita si Sir, no? Nagsasalita lang yon kapag may importanteng sasabihin. Pero madaldal siya kahapon. Sobrang daldal. Bulong niya sa sarili. Hay, inahahanda ko na lang resignation letter ko. Malakas na napabuntong hininga si Precious. Bakit ka magre-resign? Nagtatakang tanong niya sa kaibigan. Hindi mo kilala si Sir. Kapag may nangyari na hindi naaayon sa plano niya, ang lahat ng may alam, tanggal. At patay ako nito. Sige na, papasok na ako sa last day ko. Sayang, ang laki sana ng sweldo. Malungkot nitong sabi. Nagkibit balikat lang si Adeline. Mukhang hindi naman iyon mangyayari. Masaya pa nga ang boss nito. Dumiretso siya sa silid niya at humiga. Sa oras ng pagpikit niya, ang mukha ni Charles ang nagpakita. Hala! Shh! Alis! Bakit pa kita naiisip? Parang timang na sabi niya sa sarili. Girl! Good mood sa Sir! Anong ginawa mo? May pinakain ka ba o ano? Biglang bumait eh. Sabi sa kanya ni Precious pagka-uwi nito kinagabihan. Napailing na lamang siya sa pagiging OA nito. Mukhang hindi ko na kailangan tong resignation letter ko. Huling narinig niyang sinabi ni Precious bago ito umalis sa silid niya. Kinabukasan ay nagpatuloy siya sa trabaho. Parang familiar ka. Ikaw ba to? Tanong sa kanya ng kliyente niya habang mini-make-upan niya ito. Tumigil siya at tiningnan ng cellphone ito. Napansin niya ang isang article. Nandun ang mukha niya habang kinikidnap si Charles mula sa kasal nito. Hindi ako yan, pero in fairness ha, kahawig ko. Biro niya rito at itinuloy ang ginagawa. Mabuti na lang talaga at napaniwala niya ito. At yun na ang official palusot niya sa tuwing may nagtatanong kung siya ba yon. Ilang kliyente na rin kasi ang nagtanong sa kanya. Ayaw niya namang masira ang pangalan niya at baka mawalan pa siya ng hanap buhay. Kumusta ang araw mo? Tanong sa kanya ng kaibigan pag uwi niya. Ganun pa rin. Tinanong ako kung ako ba yung sumira sa kasal ng pinakagwapo mong boss na si Charles. Sarcastic niyang sagot. Natawa ang kaibigan niya. Hindi mo maiiwasan yan habang buhay. Napaka-epic.
Napairap na lamang siya sa pang-aasar nito. Isang buwan na rin, simula nang nangyari ang pagsira niya sa kasal ni Charles. By the way, pinapapunta ka ni Sir sa company tomorrow. Paalala sa kanya ni Precious at nagtungo na sa silid nito, kaya hindi na siya nakapagtanong kung bakit. Ano namang kailangan niya sa akin? Tanong niya sa kanyang sarili. Sumabay siya kay Precious sa pagpasok kinabukasan. May table sa labas ng opisina ni Charles at doon huminto si Precious. Good luck! Sabi nito sa kanya bago niya binuksan ang opisina ni Charles. Knock before you enter. Oh, hello. Ang masungit na mukha ni Charles ay biglang lumambot nang makita siya. It's been a month since I last saw you. Gumanda ka lalo. Bolero. Pagtataray niya rito, saka umupo sa bakanting upuan. Nga pala, bakit mo ako pinapunta rito? Biglang sumeryoso ang mukha ni Charles dahil sa sinabi niya. Akala ko nung una, naayos ko ng gulo. Pinadelete ko ng mga pictures na nandun ka para hindi ka na magulo pa ng mga tao. Lalo na't naging viral ang pagtakas ko sa kasal. Pero marami pa rin hindi mabayaran, lalo na't nabayaran na sila ng kabilang grupo. What I mean is, yung pamilya ng ex-fiancé ko, hindi nila matanggap ang kahihiyan na nangyari sa anak nila. Paliwanag sa kanya ni Charles. So, anong gagawin mo? Tanong niya. Inisin sila lalo? Nakangisin itong sagot sa kanya. Napairap na lamang siya. Ayaw ko. Pagtanggi ni Adeline. Come on, it's fun. Patuloy pa na pangungumbinsin ito. Wala ka nang sasabihin? Kasi uuwi na ako. Marami pa akong gagawin. Bored na sabi niya. Balita ko, graduate ka ng business ad. Bakit hindi mo pinursu ang course mo? Tanong ni Charles para pigilan siyang umalis. Kasi di ko bet? Patanong na sagot ni Adeline. Kung di mo gusto, bakit mo tinapos? Meron naman talaga tayong desisyon sa buhay na kahit di natin gusto, gagawin at tatapusin natin kasi kailangan panindigan. Ikaw, gusto mo ba talaga to? Tukoy niya sa buhay nito ngayon. Gusto ko, sagot nito. Tumango naman siya bilang pagsang-ayon para hindi na humaba ang usapan nila. If ever magbago ang isip mo, sabihin mo sa akin. Bibigyan kita ng trabaho rito sa kumpanya ko. Mas bagay kang maging office girl. Napailing na lamang siya sa pangungumbinsin nito. Wala naman siyang problema sa pera, kaya hindi na niya kailangan kumayod ng doble sa pagtatrabaho. Isa pa, masaya at kontento siya sa trabaho niya ngayon. Aalis na ako kung wala ka ng ibang sasabihin. Umalis na siya. Kumaway siya sa kaibigan niya bago sumakay sa elevator. Huminto ang elevator sa 3rd floor at may pumasok na 3 babae. Dahil sa ID ng mga ito, ay masasabi niyang empleyado ang mga ito roon. Nanggugulo na naman si Madam Aurora. Mabuti na lang talaga. Hindi natuloy ang kasal nilang dalawa ni Sir Charles. Kasi kung sakaling natuloy yun, naku, masisira ang buhay natin dito araw-araw. Sabi ng babaeng maikli ang buhok. Curious ako. Sino kaya yung babae, no? Tanong naman ng babaeng kulot. Sana, hindi siya katulad ni Madam Aurora kung totoo mang may relasyon silang dalawa ni Sir Charles. Sabi pa ng isa. Huminto ang elevator sa ground floor. Naunang umalis sa mga ito. Sumunod naman si Adeline at ang mag-aalis na nang mapansin niya ang maraming tao sa gilid na para bang may nangyayari roon. Dahil sa curiosity ay sumilip siya sa kaguluhan. Napansin niya ang isang babaeng nakaluhod na tila naiiyak na at isang babae na nakatayo. Siya yung fiancé ni Charles. I mean, ex-fiancé. Gulat na bulong niya sa sarili. How dare you? Nabasa mo ang damit ko. Alam mo ba kung magkano to? Hindi mo to afford. Kahit na ibenta mo pang laman mo. O kahit ibenta mo pang sarili mo. Iritang sigaw nito sa babaeng nakaluhod. Sorry po, madam. Hindi ko po sinasadya. Sorry po talaga.
Nabukaan niya ang babae. Ito yung nakasabay niya sa elevator. Ang babaeng kulot ang buhok. Ang dalawa pa nitong kasama ay nasa gilid. Gustuhin mang tulungan ng kaibigan, nahahalata sa mga ito na natatakot na makialam. "These hands of yours?" Malakas na napasigaw ang babae nang tapakan ni Aurora ang kamay ng babae gamit ang takong nito. Ayaw niya sanang makialam, pero napansin niya ang dugo sa kamay ng babae. "Excuse me?" Pagpapatigil niya. "Natapunan ka lang ng tubig para ka ng pinatay. Yung damit mo matutuyo pa yan." "Hindi ako nagsusuot ng damit na naisuot ko na. Hindi ako kasing hirap mo." Inis na sabi ni Aurora sa kanya. Nilapitan niya ang babaeng empleyado at pinatayo. "Wait, you look familiar." Tinitigan siya ni Aurora ng mabuti. "Ikaw yon, ang makeup artist at ang babaeng nagtakbo kay Charles nung araw ng kasal namin. What are you doing here? Nakikipagkita ka ba sa kanya?" Marami ang nagulat sa revelasyon ni Aurora at napatingin sa kanya. Ngunit hindi niya ito pinansin. "Ayos ka lang?" Imbis ay tanong niya sa empleyado at tiningnan ang kamay nito. "Dalhin niyo siya sa infirmary." Utos niya sa mga kaibigan nito na ginawa naman ng dalawa. Napabuga siya ng hangin sa kahinarap si Aurora. "Hello? Ikaw pala?" Peke siyang ngumiti. "Nakalimutan ko. Marami pa pala akong gagawin." Aalis na sana siya nang ayaw siyang pakawala ni Aurora. "Nagpanggap kang mabuti habang mini-make-upan ako sa araw ng kasal ko. May plano ka palang sirain yon? Kung akala mo mabait ka na dahil iniligtas mong babaeng yon, nagkakamali ka. Ubod ka pa rin ng sama kahit na ano pang gawin mong kabutihan." Mayabang siya nitong nginitian. "Ayos lang. Ayoko rin namang maging mabait. Lalo na kung ang depinisyon mo ng mabait ay katulad mo." "Wala kang puso?" Sigaw ni Aurora. "Wala na palang pusong tawag sa taong pinigilan ng kasal dahil may nalaman ako. Gusto mo sabihin ko sa harapan nila?" Tukoy niya sa mga taong nanonood sa bangayan nilang dalawa. "Shut up!" Tumakbo ito palapit sa kanya at sasabunutan sana siya. "Aurora!" Ngunit napatigil ito ng isang nakakatakot na sigaw. "Subukan mong idampi ang kamay mo sa kanya. Subukan mo. Malalaman mo kung anong kaya kong gawin sa'yo." Pagbabanta ni Charles dito. Lumapit naman sa kanya si Precious at tiningnan kung okay lang ba siya. "Sana pala hinatid na kita palabas." Nagsisising sabi ni Precious sa kanya. "Ayos lang, ano ka ba? Wala kang kasalanan." Natatawa niyang sabi rito. Biglang nawala si Charles kasama si Aurora, kaya umuwi na rin siya. Wala naman siyang pakialam kung ano ang gagawin ng dalawa. Hindi niya alam na magbabago ang buhay niya simula noon. Ipinagkalat ni Aurora ang mukha niya sa social media. Maraming mga kliyente niya ang nag-cancel dahil sa balita tungkol sa kanya. "Nakita mo na to?" May ipinabasa sa kanya si Precious. "Bakit ba parang kasalanan ko pang iniligtas ko si Charles sa babaeng yon? Hero dapat ako, pero bakit ako pang naging kontrabida?" Pagmamaktol ni Adeline dahil nakadisplay na ang mukha niya sa lahat ng article at sa social media. Sikat na ako." Natawa naman sa kanya si Precious. "Ayos lang yan, girl. Bilib talaga ako sa kabaliwan mo." "Nangaasar ka pa." Inis niyang sabi rito. "Wala na akong trabaho dahil akala nila ako yung other woman. Akala nila si Charles ang nagloko bago ang kasal. Tapos ako ang babae ni Charles na hindi matanggap na ikakasal na siya sa iba. Kaya sinira ko ang kasal nila. Hanip, di ba? Ang galing nilang gumawa ng kwento. Writer yata sila eh." Napasabunot na lamang siya sa sarili dahil sa sobrang inis. "Akalain mo yon? Ayaw nilang magpa-makeup sa akin dahil baka daw agawin ko ang mga jowa nila. Wow lang." At kahit anong paliwanag niya sa mga tao, ay tila walang gustong maniwala sa kanya. "Hindi ba nag-offer sa iyo si Sir Charles ng trabaho? Bakit hindi mo nalang gamitin ngayon ang degree mo?"
Mag-work ka muna sa office, girl. Pangungumbinsi nito sa kanya. Girl, kapag nagtrabaho ako ron, parang mas pinapatunayan ko sa kanila na may relasyon nga kami ni Charles kahit wala naman. Paliwanag niya kay Precious. Kapag tumakbo at nagtago ka, mas papatunayan mo sa kanilang meron nga kayong relasyon. Sagot pa nito sa kanya. Diyos ko, saan na ba ako lulugar? Pabagsak siyang humiga sa sofa. Sa puso ni Sir. Biro pa nito, kaya sinamaan niya ito ng tingin. Oh, painosente ka? Wag ako, alam kong crush mo siya, no? Maghunos dili ka, may issue na nga kami, dinadagdagan mo pa. Irita niyang pagpapatigil dito. Pero in fairness, hindi mo itinanggi. Patuloy na pang-aasar nito, kaya tinapunan niya ito ng unan para tumigil na. Ngunit tinawanan lang nito ang pagiging miserable niya. Ilang araw na siyang walang kliyente dahil sa kumalat na chismis tungkol sa kanya. Unti-unti na ring nauubos ang pera niya. Bored na rin siyang tumambay palagi sa bahay. Hanggang sa isang araw, ay kinapalan na niya ang muka at pinuntahan si Charles. Open pa bang offer mo na bibigyan mo ako ng work dito? Tanong agad niya rito. Siyempre naman. Nakangiti nitong sabi. Ipapakilala kita sa kanila. Hindi na yata kailangan. Kilala na ako ng buong mundo eh. Biro niya, kaya natawa ito. Sobrang thankful pa rin ako sa'yo dahil hindi ako natali sa babaeng katulad ni Aurora. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita hanggang dito ka nagtatrabaho sa kumpanya ko. Pangako ni Charles. Ramdam niya ang pamumula ng muka. Alam ni Adeline na walang meaning ang sinabi ni Charles. Pero ewan niya kung bakit assuming ang puso niya. Okay sir, pero si Precious na lang po magpapakilala sa akin dito. Kasi kapag ginawa niyo yon, baka isipin nila na totoo ang paratang ng media. Mahinahon niyang paliwanag. Ilang saglit pa itong tumahimik bago pumayag. Actually, nag-release na ako ng statement para pabulaanan ang mga sinabi tungkol sa atin. Pero marami pa rin ang naniniwala sa kampo ni na Aurora. Parang siya pa rin ang biktima. Hayaan mo na sir. Alam naman niya sa sarili niya kung anong totoo. Konsensya na lang niya ang kalaban niya. Si Precious na ang nagtour sa kanya sa malaking building na yon. Ipinakilala siya sa lahat at itinuro kung saan ang mesa niya. Ramdam niya ang mga titig ng mga kasamahan sa kanya. Hi! Nakangiti niyang bati sa mga ito. Bukas pa po ako magsisimula sa trabaho. Walang pumansin sa kanya. Ngunit hindi iyon naging hadlang para mawala ang ngiti sa labi niya. Mabuti na lang talaga at sanay na siya. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok. Bakit ang linis? Hindi pa to ganito kahapon ah. Nagtataka niyang bulong sa sarili nang mapansin ang malinis niyang mesa. Heto ng trabaho mo. May makapal na papel na inilapag si Precious sa mesa niya. Baguhan pa lang ako. Gulat niyang sabi sa kaibigan. Huwag kang pa-feeling special, bruha. Madali lang yan. Latin honor ka nung college, di ba? Kayang-kaya mo yan. Huwag mo akong dramahan. At saka, may experience ka na dyan. Paninermon sa kanya ni Precious. Napakamot na lamang siya sa ulo. Nag-stretching muna siya at sinimulan na ang trabaho. Hindi niya napansin ang oras. Saka lang niya nalaman na lunchtime na pala nang nagsialisa na ang mga kasamahan niya. Napabuga siya ng hangin at sumandal sa upuan bago ipinagpatuloy ang ginagawa. Hoy, kumain ka na. Baka ma-promote ka agad dahil sa pagiging subsub mo sa trabaho. Biro sa kanya ng kaibigan. Tara na sa cafeteria. Masasarap ang mga pagkain dito. Inakbayan siya nito at sabay na silang nagtungo sa second floor kung nasaan ang cafeteria. Napatigil ang lahat nang makita ang pagpasok niya, kasama ang sekretary ng CEO. Huwag mo na silang pansinin, masasanay ka rin. Alam mo bang inakala nila na may relasyon din kami ni Sir? Pero nung time na pinagalitan ako ni Sir dahil sa maling nagawa ko na malaki ang epekto sa trabaho, yun, napatunayan na hindi kami magkarelasyon. Umiyak nga ako nun eh. Natatawang pagkukwento sa kanya ni Precious. Ah,
Yung araw na umuwi kang umiiyak tapos minumurang boss mo? Natatawa niya ring sabi sa kaibigan. Hindi ko talaga gets kung paano mo nakakausap ng maayos si Sir Charles. Nakakatakot yun kausapin ha. Napakalamig. Nasa Pilipinas naman tayo. Pero parang nasa gitna ako ng snow kapag tumingin ako sa mga mata niya. Umorder na silang dalawa ng pagkain at naghanap ng bakanting mesa. Nagkwentuhan sila habang kumakain. Pagkatapos ng lunch break ay bumalik na sila sa trabaho. Hanggang sa dumilim na at oras na para umuwi. Ang saya rin palang kasama ka, no? May kasabay kumain at may kasamang umuwi. Biro sa kanya ni Precious nang pinuntahan niya ito sa itaas. Minsan kasi kapag umuwi na ako ay tulog ka na o di kaya hindi ka pa umuwi ng ilang araw dahil sobrang busy ka. Magkakabanding lang tayo kapag may isa sa atin ang free. Ngayon, palagi mo na ako makakasama. Mayabang niyang sabi rito. Pero hindi pa ako makakauwi hanggat hindi pa umuwi si Sir, kaya mauna ka na. Pagtataboy nito sa kanya. Tayo ko, sabay tayo. Sakto may tatapusin din ako, tabi tayo. Naghila siya ng upuan at nakisalo sa mesa ng kaibigan. Habang busy sila sa ginagawa, ay biglang bumukas ang pinto at lumabas si Charles. Nagulat pa ito na makita siya. How's your first day? Tanong agad nito sa kanya. Nanlaki ang mata ni Precious at babalik-balik ang tingin sa kanya at kay Charles. Ayos lang naman po, sir. Nakangiti niyang sagot. Mabuti, kapag may kailangan ka, sabihin mo lang. Kapag may ginawa silang hindi maganda o may nasabi tungkol sa'yo, sabihin mo sa akin. Akong bahala. And also, Precious, ikaw magbabantay kay Adeline rito. Siguraduhin mong maayos lang siya. Minsan kasi, busy ako. Hindi ko ma-check. Ikaw po ba si Sir Charles? Ang haba ng sinabi mo, sir ah. Manghang sabi ni Precious na pumalakpak pa. Hindi pinansin ni Charles ang sinabi ni Precious at umalis na. Tingnan mo, ganyan siya kasungit. Bulong sa kanya ni Precious. Mahina siyang natawa at nagligpit na dahil uuwi na sila. Yun na ang naging daily routine niya. Papasok sa trabaho at uuwi. Hanggang sa magdadalawang linggo na siya sa trabaho. Mabuti na lang talaga at hindi nagpapakita sa kanya si Aurora. Kaya tahimik pa ang mundo niya. Isang araw ay nag-text sa kanya si Precious na hindi muna ito sasama sa kanya sa pagkain dahil marami pa itong importanteng tatapusin. Nagtungo siya sa cafeteria ng mag-isa. Habang tahimik siyang kumakain, ay may biglang nakisalo sa kanya. Hi po! Nahihiyang bati ng mga ito sa kanya. Napangiti siya ng mamukaan ng mga ito. Ang mga ito ang tatlong babae na nakasabay niya sa elevator noon. Kat po! Pagpapakilala ng maikli ang buhok. Janelle naman po! Pagpapakilala naman sa kanya ng kulot. Ako naman po si Kia. Nahihiyang pagpapakilala sa kanya ng naka-eyeglasses. Kilala ka na po namin. Pagpatigil ng mga ito sa kanya nang magpapakilala sana siya. Hindi naging tahimik ang pagkain niya dahil sa mga ito na ipinagpapasalamat niya. Nung una, natatakot po kaming lumapit sa iyo dahil po sa chismis na girlfriend ka raw po ni Sir Charles. Hindi naman sa ayaw ka naming lapitan. Nakakatakot lang po talaga si Sir Charles. Baka po kasi may magawa kaming hindi sinasadya sa iyo tapos magwala siya. Paliwanag sa kanya ni Kat. Mahina siyang natuwa. Hindi naman siya ganun kasama. Nang natapos na ang lunch break, ay bumalik na sila sa kanya-kanya nilang trabaho. Habang seryoso niyang tinatapos ang mga nakatambak niyang trabaho, ay napansin niyang nasa floor nila si Charles. Trash! May tinapon itong papeles kay Kia. Mabilis namang pinulot ni Kia ang mga papel. Nanlaki ang mata niya nang mapansin na ang mga papel na tinapon ni Charles ay trabaho niya. Nakalimutan niyang i-revise sa mga yon. Hindi niya napansin na naipasa niya pala. Sir! Awat niya. Ako pong may kasalanan. Sorry, Kia. Paghingi niya ng tawad sa dalaga at tinulungan itong magpulot. Napapikit si Charles at napabuntong hininga.
Tinulungan siya nito sa pagpulot at binigay sa kanyang mga papel. Pumunta ka sa office. Now. Bulong nito sa kanya pagkatapos ay umalis na. Ramdam niya ang kaba sa dibdib. Humingi ulit siya ng tawad kay Kia bago sumunod kay Charles. Nagtaka si Precious na makita siya. Feeling ko, last day ko na to. Kinakabahan niyang sabi sa kaibigan. Ano bang ginawa mo, bruha? Gulat nitong tanong sa kanya. Tumakbo siya papasok sa loob at umupo sa bakanting upuan. Kung kailan nagkakaroon na siya ng kaibigan, saka pa yata siya masisisante. Adeline naman kasi, napakasyunga mo naman. Sabi niya sa isip. Napatigil siya na makitang nakatitig sa kanya si Charles. Tila nalulunod siya sa titig nito. Parang binabasa nito ang buong pagkatao niya. Sorry po talaga sir, hindi na po mauulit. Nakalimutan ko lang po talagang i-revise. Sa dami po kasi ng gagawin, hindi ko napansin na nailagay ko palang files na yun sa mga natapos na. Sorry talaga sir. Huwag niyo pong papagalitan si Kia dahil ako pong may kasalanan. Tanggap ko na pong hanggang dito lang ako. Ito na ba yung last day / last pay ko? Madaldal na sabi niya kay Charles. Crazy. Napasigaw siya sa sakit nang pinitik nito ang noo niya. Natawa ito sa kanya. Bakit kita tatanggalin? Walang nagsisimulang magaling. Yan ang tatandaan mo, Adeline. Apo sir. Nakatungo niyang sagot. At mag-aalis siya nang may biglang pumasok na isang babae sa opisina ni Charles. Oh, the rumor girl. Hello there. Bate nito sa kanya. Hindi niya mapigilan ang mamangha sa ganda ng itsura nito. I'm Alexa, pinsan ni Charles. Umupo ka ulit. Mabuti nandito ka. Meron tayong importanteng pag-uusapan. Sinunod niya naman ang sinabi nito. Isang bahay na lang ang kailangan nating paalisin doon para tuluyan ang masimulan ng new building ng company. Pero kahit na anong gawing pagkumbinsi namin doon sa matanda, ayaw niya talagang umalis. Kahit na times 5 na yung ibabayad, ayaw niya pa rin. Panimula ni Alexa. Hindi ba may team na nakatalaga dyan? Seryosong sabi ni Charles. Ano bang ginawa ng mga yun? Ginawa na nila ang lahat. Depensa ni Alexa. No, kung ginawa na nilang lahat, hindi sana ganito. May progress na sana. Naiirita nang sabi ni Charles dito. Kalma, kaya nga ako nandito para mag-update, diba? Para malaman mo kung gaano kahirap kumbinsihin yung matanda. Di ko ang pumunta. Sabi ni Alexa. Bakit ako? I am the CEO. Kung ako lang palang gagawa, bakit pa kayo nandito? Masungit na nitong sabi. Whatever. Isama mo si Adeline. Good luck! Umalis na ito at iniwan sila roon. Napatingin siya kay Charles na hindi makapaniwala sa ginawa ng pinsan. Narinig niya ang malakas nitong pagbuntong hininga. Matigas ang ulo nun. Hindi ko siya mako-convince. Kaya heto, pag-aralan mo ang tungkol sa importanteng project na ipagkakatiwala sa'yo. We will have a meeting tomorrow morning tungkol dyan. Be ready. May ibinigay itong makafal na folder sa kanya. Tinanggap niya yon at umalis na. Binasa niya ang lahat ng laman at pinag-aralan ng mga yon. Kaya kinabukasan, sa meeting nila, ay nasagot niya ang lahat ng tanong ni Charles. Kita niya ang pagngiti nito. Pinigilan niya ang kilig para hindi nito mahalata. Tayo ang kukumbinsi sa matanda. Sabi nito sa kanya. Pinag-aralan niya ang gagawin para hindi siya mahirapan sa araw na makaharap na niya ito. Nalaman kong kasali ka sa important / secret project ng kumpanya. Ayos lang ba sa'yo? Tanong sa kanya ni Precious kinagabihan. Medyo nape-pressure ako Hindi pa ako matagal sa kumpanya. Hindi pa nga ako umaabot ng 1 buwan. Tapos ipinagkatiwala agad nila sa akin to. At isa pa girl, kapartner ko pa si Charles. Napatakip siya sa mukha sa sobrang hiya. Umayos ka ron. Huwag mong kalimutan na mainit pa kayo sa media. Panira nito sa pagiging delulo niya. Oo na, maayos naman ang lahat. Huwag lang kaming sisiraan.
Mabuti nga't nakuha mong atensyon ni Sir. Mahirap amuhin niyang si Sir Charles, ha? Magandang opportunity din ang nangyari sa'yo. Di tulad ng ex-jowa mo mukhang adik. Pantatrash talk ni Precious kay Greg. Natigilan siya na mabanggit iyon ni Precious. Sorry, akala ko naka-move on ka na. Hindi ganun, Precious. Ang weird lang. Hindi ko pa siya maaalala kung hindi mo binanggit. Feeling ko tuloy ang sama ko. Mahina niyang sabi. Hindi masama ang madaling maka-move on. At saka, dapat lang na makalimutan mo agad ang cheater na yon. Kapag nakita ko talagang lalaking yon, ipapasagasa ko siya sa 10-wheeler truck. Natawa siya sa pagbabanta ni Precious. Hindi mo nga kayang pumatay ng ipis eh. Bulong niya rito para asarin ito. Sabay silang bumiyahe ni Charles papunta sa Cebu noong linggo ring iyon. Dito niyo po itatayo ang new building? Manghang tanong niya sa lawak ng lugar. Tumango naman si Charles. Yung nakikita mong bahay na may ilaw, yan ang ipupurso natin na tanggapin ang offer para umalis at masimulan ang project. Turo sa kanya ni Charles sa bahay. Naglakad sila papunta roon at kumatok. Lumabas ang isang matandang babae. Hi po, ma'am. Masayang bati ni Adeline rito. May kailangan kayo? Mataring nitong tanong. Ako po si Adeline. Si Charles naman po ang kasama ko. Pwede po bang pumasok para mapag-usapan natin ang tungkol sa pagbili ng Hindi pa natapos ang sasabihin ni Adeline nang sinabuyan sila nito ng tubig. Napasinghap siya at napaubo dahil hindi inaasahan na iyon ang gagawin ng matanda. Hinila naman siya ni Charles paalis doon. Ayos ka lang? Nag-aalala nitong tanong. Nalunod ako dun ah. Gulat niyang sabi sa kanatawa. Mukhang mahihirapan nga tayo, sir. Ang hirap pakiusapan ni Lola Tising. Hindi nga siya nagkamali dahil kahit anong pilit nila makipag-usap dito ay itinataboy lamang sila at palaging tinatapunan ng tubig. Talagang mahihirapan kayo kay Tising, sabi ng isang matandang lalaki na kakadaan lang. Mailag na talaga yun noon pa. Nawalang sayo niya nang namatay ang asawa. Namatay ang asawa? Bakit po? Tanong niya rito. Biglang nabuhay ang kuryosidad niya. Baka sakaling mapapayag niya ang matanda kapag alam niya ang nakaraan nito. At baka may kinalaman iyon kung bakit ayaw nitong ibenta ang lupa sa kanila. Hindi ba kayong simulan na lang ang project nang hindi ginagalaw si Lola Tising? Tanong niya kay Charles. Umiling ito bilang sagot. Imposibleng masimulan ang project. Nasakit na ang bahay niya, Adeline. Sa bagay. Bagsak balikat siyang umupo sa gilid ng kalsada. Ano pong tungkol sa asawa niya? Tanong niya ulit sa matanda. Dating masayahin niyang sa Tising kasama ang asawa niya. Hindi nagtagal ay nagkasakit ang asawa ng kanser. Dahil na rin sa katandaan niya, kaya hindi nakalaban at namatay. Simula noon, nagbago na si Tising. Hindi na maarte sa pananamit. Hindi na nga nagme-makeup. Dati, ang arte-arte niyan sa katawan. Ngayon, katarayan na lang ang ipinapakita. At saka kung pupunta kayo rito bukas, huwag niyo nang ituloy dahil wala yan dito. Tutungo yan sa sementeryo para bisitahin ang yumaong asawa. Sabi ng matanda at umalis na dahil may importante pang gagawin. Nagkatinginan silang dalawa ni Charles dahil sa mga nalaman. Kaya siguro ayaw niyang bitawan ng bahay dahil dyan nila nabuong masasayang alaala. Mahinang sabi ni Adeline habang pinagmamasdan ang bahay ni Lola Tising. Kain na tayo. Pag-iiba nito ng usapan at nauna nang pumasok sa loob ng sasakyan. Sumunod naman siya rito at sumakay sa passenger seat. Naghanap sila ng malapit na restaurant at doon kumain. May anak ba si Lola Tising? Tanong niya kay Charles. Meron, babae, kinasal na. Sagot ni Charles. May itatanong pa sana siya nang pinatigil siya nito. Kapag kumakain tayo, no work-related talking. Tumahimik siya at tumango. Close kayo ng pinsan mo?
pag-iiba niya ng usapan. Hindi work-related, pero personal naman ang tanong. Oo, simula pagkabata, wala kasi akong kapatid, kaya siya yung tinuring kong nakababatang kapatid. Ikaw, about your family or about you? Pabalik na tanong naman sa kanya ni Charles. Alam mo, naging masigla siya bigla at umayos ng upo. Nung bata pa lang ako, tinatawag nila akong witch. Natatawa niyang kwento. Kasi naman ang haba ng buhok ko, hindi ginupitan simula nung ipinanganak ako. Tapos mahilig ako sa itim at mahilig mapag-isa. Lagi kong tambayan nun ay sa lawa o kaya sa silid ko. Naglalaro ako ng manika at nagme-makeup. Hindi ko masasabi na gusto kong balikan yung pagkabata ko. Masyado kasing malungkot. Ang lungkot kapag mag-isa. Akala ko, kaibigan mo na si Precious. Simula nung bata ka pa. Nagtataka nitong tanong. Tama, naging kaibigan ko siya. Siguro. Tinatarayan ko kasi siya lagi kapag gusto niya makipaglaro sa akin. Hanggang sa lumipat na sila at mag-isa na naman ako. Tapos may nakilala akong isang batang lalaki. Basta, naging kaibigan ko rin yun. Kaya hindi ako naging mag-isa. Hanggang sa namatay yung parents ko. Tapos nalaman kong bumalik si Precious. Kaya hindi ko na siya tinatarayan simula nun. Natatawa niyang sabi. Ang saya rin pala kapag hindi ka mag-isa. Tumango si Charles sa kanya bilang pagsang-ayon. Nang natapos sila sa pagkain, ay binalikan nila si Lola Tising para kumbinsihin ulit. Hindi naman po talaga masama ang gagawin namin sa lupa niyo. Hindi sa pagmamayabang at ayaw ko tong sabihin. Pero malaking maitutulong namin sa mga orphanage dito kapag naitayo namin yung kumpanya. Pangungumbinsi ni Charles dito. Akala niyo mapapaikot niyo ako? Sinabing hindi. Sinabuyan na naman sila ng tubig, kaya wala silang choice kundi ang umalis doon. Ayos ka lang, sir? Tanong niya rito at tinulungan ito sa pagtutuyo ng buhok. Kinabukasan ay napansin nilang maagang umalis si Lola Tising, kaya sinundan nila ito. Hatid ka na po namin? Saan po ang punta niyo? Nakangiting tanong niya sa matanda habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Tinatapatan ng bilis ng matanda. Tahimik lang ito sa gilid habang naglalakad na para bang hindi siya nito naririnig. Kahit ano pong gawin yung pagtataboy sa amin, hindi po kami titigil. Sabi niya sa matanda dahilan para tumigil ito. At kahit anong gawin niyo, hindi niyo ako mapapapayag. Masungit na sabi ng matanda, saka tumawag ang tricycle. Napabuntong hininga si Adeline at pabagsak na sumandal sa inuupuan. Ayos lang yan, pag-cheer ni Charles sa kanya. Huminto ang matanda sa isang sementeryo. Binigyan nila ito ng privacy para mapag-isa. Ngunit hanggang sa hapon na ay wala pa ring balak umuwi si Lola Tising. Bili tayong bulaklak, sabi niya kay Charles bago lumabas mula sa kotse. Bumili sila ng bulaklak at pinuntahan si Lola Tising. Habang naglalakad sila ay muntik na siyang madapa. Buti na lang at nahawakan ni Charles ang bewang niya para pigilan siyang masubsob sa lupa. Thank you. Nahihiya niyang pasalamat dito. Sa gitna ng paglalakad ay napatigil sila nang makitang may kausap na babaeng buntis ang matanda. Bakit ba kasi ayaw mong sumama sa amin? Tanggap ka naman ng asawa ko. Hindi ka naman pabigat, ma. Naiinis na sabi ng babae kay Tising. Ngunit nanatili itong tahimik habang nakatingin sa puntod ng asawa. Yan ka eh. Wala kang ibang ginawa kundi ang tumahimik. Ma, patay na si Papa. Ako na lang ang pamilya mo. Sumama ka naman na sa akin. Ibenta mo na yung lupa at sumama ka na sa akin. Hindi ko ibibenta ang lupa. Malamig na sabi ni Tising sa anak. Siguro, pinayaran ka ng kumpanyang yon para pikutin ako. Hindi ko ibibenta ang lupa kahit na ano pang pagkumbinsi mo. Hindi ko iiwan ang papa mo rito. Dito lang ako. Nangako ako sa kanyang hindi ko siya iiwan. Manaman, ako, paano ako? Buntis ako, kailangan kita.
First time ko to. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kinakabahan ako. At sa tingin mo, masaya si Papa ngayon na mag-isa ka sa bahay? Doon tila natauhan ng matanda sa sinabi ng anak. Muntik na siyang maiyak. Mabuti na lang at hinawakan ni Charles ang kamay niya at pinisil iyon. Hinila siya nito paalis doon nang hindi binibitawan ng kamay niya. Nag-drive si Charles papunta sa tabing dagat at doon sila tumambay. Sir, example lang ha. Kapag nauna kang nawala tapos naiwan yung asawa mo, gugustuhin mo bang manatili siyang mag-isa sa bahay niyo? Tanong niya kay Charles. Hindi. Mahina nitong sagot. Bago ako mamatay, sasabihin ko sa kanya na maging masaya. Gusto ko na kapag nawala ako, hindi yung pagkawala kong maiisip niya, kundi kung gaano ko siya kamahal, na kahit na anong gawin pa niya, basta masaya siya, masaya rin ako. Pero kung may anak kami, gusto ko syempre na magkasama sila dahil sila na lang ang naiwan sa mundo na to. Bakit mo na itanong? Dahil ba kay Lola Tising? Umiling siya at hindi na napigilan pa ang sarili na maiyak. Si Mama. Nung nawala si Papa, iniwan niya ako roon sa malaking bahay kasama ang yaya ko. Pumunta si Mama sa lugar kung saan sila unang nagkakilala ni Papa. Nagluluksa siya noon habang ako. Pareho silang pinagluluksaan. Hindi lang Papa ko nawala sa akin. Pati na rin si Mama. Hinaplos ni Charles ang likod niya at tinapik. Isinandal niya ang ulo sa balikat nito at doon nagpahinga. Kwentuhan mo ako tungkol sa'yo. Gusto ko itang makilala pa. Bulong sa kanya ni Charles. Nagangat siya ng tingin. Gumiti ito sa kanya at tinuyo ang luha niya. Hindi ko alam kung bakit nasasaktan ako ngayong nakikita kitang nasasaktan at umiiyak. Pero ayaw kitang pigilan dahil pakiramdam ko. Ngayon mo lang nailabas yung luhang yan. Hindi kita maintindihan dahil lumaki akong masaya kasama ang mga magulang ko. Pero bakit pakiramdam ko? Ramdam na ramdam ko ang sakit na nararamdaman ng puso mo. Kahit na hindi ko pa naman nararanasan. Kita niya ang pamumula ng mga mata ni Charles bago ito natawa. Ang weird ko. Umiling siya rito. Hindi ka weird. Thank you, sir. Sumandal siya ulit sa balikat nito at pinagmasdan ng dagat at ang papalubog na araw. Namatay si Papa nung 5 years old ako. Nawala rin si Mama nung 5 years old ako. Akala ko noon, ako lang mag-isa. Dahil si Yaya, kinakausap lang ako kapag kailangan. Bayad pa rin siya dahil sa yaman ng mga magulang ko. Kaya hindi niya ako maiwan-iwan. Siguro, minomonitor pa rin ako ni Mama kahit na malayo siya. I don't know. Panggagaslight ko lang yata sa batang ako. Nakilala ko si Precious nung 7 years old ako. Tapos may bagong lipat. Doon ka nakilala yung batang lalaki. Pero nawala rin siya agad. Nang nasa tamang edad na ako, ay lumayo ako sa lugar na yon. At dito kami napadpad ni Precious. Pagkukwento niya rito. Ikaw? Maayos naman ang buhay ko. Simple at masaya. Panimula ni Charles. Until when I was in college, naghiwalay ang mga magulang ko. Hindi ko alam kung kanino sasama, kaya wala akong pinili sa kanilang dalawa. Tayo kong masaktan si Mami kapag si Daddy ang pinili ko. Tayo kong masaktan si Daddy kapag kay Mami ako sumama. Bahala nang ako nang masaktan. Huwag lang nilang maisip na nagkulang sila dahil hindi sila yung pinili ko. Binilan ako ni Mami ng kondo at binigyan ako ni Daddy ng sasakyan. Tayo nilang magpatalong dalawa. So they spoiled me. Hanggang sa naisipan kong magtayo ng business with my cousin. Noong una, nahirapan kami. Pero nung naging inspirasyon namin yung mga batang walang matirahan at iniwan ng mga magulang, nagsumikap kami para makatulong gamit ang sarili naming pera. Yung mga batang yun, ang dahilan kaya nandito kami sa itaas. Sila ang isa sa naging rason kaya kami nagsumikap na marating to. Nakakahanga. Bait mo, no? Hindi ko talaga maisip kung bakit ruthless CEO ang tawag sa'yo. Kunot noon niyang sabi. Totoo naman, ruthless CEO talaga ako. Inaalis ko ang mga empleyado ko kapag nagkamali sila. Actually, pwede magpakatotoo? Tanong nito sa kanya. Nagangat siya ng tingin
at tumango bago umayos ng upo. Nakalimutan ko ang totoong rason kung bakit ako nasa itaas. Nakalimutan kong maging mabait. Sinakop ako ng pera at kapangyarihan, kaya binansagan akong ruthless CEO. Saka ko lang naalala ang totoong rason ko nung nakilala kita. Malambing nitong pag-amin. Alam mo kung bakit ko tinanggap ang kapalaran ko kay Aurora? Kahit na may kapangyarihan naman ako para i-cancel ang wedding namin. Dahil sa kasakiman. Dahil sa pagpapalawak ng koneksyon. Para magkaroon ng mas maraming kita. At para makatakas sa problema ang kumpanya. Nung dumating ka sa kasal ko para pigilan yun, doon ako natauhan na kaya ko palang labanan ng kasamaan sa utak ko. Hindi ko siya masyadong ma-explain. Pero masaya ako kapag naipapakita kong ako ang pinakamagaling. Ang weird, diba? Napakakontrabida ko sa buhay ng iba. Pero nung dumating ka, binago ko yung sarili ko para maging deserving sa katulad mo. Po? Gulat niyang tanong. Hindi niya maintindihan ang ibig nitong ipahiwatig. Hinihintay niyang may sabihin pa ito, pero tumahimik na ito at hindi naman niya ito magawang kulitin. Kinabukasan ay pinuntahan nila ulit ang matanda. Napansin niyang tila may hinihintay ito. Ang tagal niyo! Mataray nitong sabi at may ibinigay na papeles sa kanya. Ibebenta ko ng lupa ko sa isang kondisyon. Ano po yun? Marunong ka mag-make-up? Tanong nito sa kanya. Mabilis naman siyang tumango rito. Gusto kong isuot ulit yung wedding gown ko. Hindi naman siguro ako mukhang baliw kung gusto ko ulit isuot yon sa huling pagkakataon, di ba? Hindi po. Pagagandahin po kita lalo. Pangako niya rito at sinimulan na ang pagmi-makeup. Pagkatapos ay dumiretso sila sa sementeryo at dinala ang ginang sa puntod ng asawa. Lumayo sila sa matanda para bigyan ito ng privacy na makausap ang asawa. Napag-isipan mo na yung confession ko? Hindi naman sa nagmamadali ako. Nagtatanong lang ako ng update. Pagkausap sa kanya ni Charles. Confession? Nagtataka niyang tanong dito. Nag-confess ako sa iyo kahapon. Gulat nitong sabi. Hindi mo narinig? Wala kang sinabi. Gulat niyang sagot dito. Dun sa may tabing dagat. Sinabi kong gusto kita. Bagsak balikat nitong sabi. Mahina siyang natawa na lamang dito. Hindi naman kasi niya maintindihan. Wala itong sinabi at nanahimik na lang kaya iniisip niyang baka nagsisisi ito sa mga sinabi nito. Pag-iisipan ko pa. Pagpapakipot niya. Nang silipin niya si Charles ay nakita niya ang malaki nitong ngiti. Napailing na lamang siya at pinagmasdan ng matanda. Nagtagumpay silang dalawa na mapapayag si Lola Tising. Maraming salamat po talaga. Aniya sa matanda. Pero bukod po sa pagbebenta ng lupa, masaya po ako na tinanggap niyo ang alok ng anak niyo. Opo, malungkot na mawala ng asawa, pero masakitin pong mawala ng ama. Tapos sa proseso, parang nawalan din siya ng ina dahil nagbago kayo. Dahil mas gusto niyang damahin ang lungkot kaysa harapin ang bukas kasama nag-iisa niyong anak. Hindi ko po kayo sinisermonan na. Sobrang masaya po ako para sa anak niyo kasi may nanay siyang makakasama. Lalo na ngayong buntis siya. Hindi ba sermon yan? Anang matanda na inirapan pa siya, pero mukhang masaya naman ito at maluha-luha pa. Para pasalamatan ito, ay nagsalo-salo pa sila kasama ang anak at manugang nito bago sila bumalik sa Maynila. Pag-uwi niya ay masaya siyang sinalubong ng kaibigan upang i-celebrate ang successful na misyon nila ni Charles. Napapansin ko ang palaging pagtitig ni Sir Charles dito Imposibleng ako ang tinitingnan dahil palagi lang akong nakakatikim ng matatalim niyang tingin. Biro ni Precious na ikinatawa niya. Aba, namumula ang bruha Kayo na? May nangyari ba dun sa Cebu at fresh na fresh kayong dalawa? Fresh? Siguro dahil palagi kaming pinapaliguan ni Lola Tesing. Biro niya sa kamalakas na tumawa kaya wala na ring nagawa pa si Precious kundi makitawan na rin sa kanya. Pagkatapos ng celebration, ay bumalik na rin silang lahat sa trabaho.
Tara na Adeline, sabay na tayong mag-lunch. Aniyaya sa kanya ni Kat. Iniligpit niya ang mga trabaho bago sumama sa mga ito papuntang cafeteria para kumain. Hindi niyo ko hinintay. Nakisalo naman si Precious na ikinagulat ng tatlo. Nakakagulat lang, ang taray-taray niyo po kasi palagi. Parang nakukuha mo na po ang ugali ni Sir Charles. Sabi ni Janelle habang nakatulalang nakatingin kay Precious. Huwag niyo nang pansinin niyang si Precious. Nagiging mabait yan sa harap ng pagkain. Biro niya sa mga ito. Napapansin ko po, wala nang empleyado rito na nawawala ng trabaho simula nung kumalat ang rumor na girlfriend ka raw ni Sir Charles. Nahihiyang sabi ni Kia sa kanya. Tama, nagiging mabait at madaldal na rin si Sir. Dagdag pa ni Janelle. Isa pa, humingiti-ngiti na rin ang mga mata niya. Parang kumikinang. Hindi katulad dati na, blanco at napakalamig. Sabi ni Kat. Good afternoon. Pwedeng makitable? Biglang dumating si Charles dala ang tray ng pagkain at umupo sa tabi niya. Bakit ka nandito, sir? Binilhan na nga kita ng pagkain para di ka na lumabas sa lungga mo eh. Biro ni Precious dito. Ikaw talagang babae ka. Ang sama mo sa akin. Reklamo ni Charles dito. Tignan mo yung kaibigan mo. Sumbong pa nito sa kanya. Napakamot na lamang siya sa noo dahil sa dalawa. Bakit kayo tumahimik bigla? Nagtatakang tanong sa kanila ni Charles. Pinagchichismisan ka lang namin kanina, sir eh. Bigla kang dumating. Di tumahimik kami. Sagot naman ni Precious na sinamaan ang tingin ni Charles. Natawa na lamang siya at ipinagpatuloy ang pagkain. Free ka mamaya? Bulong ni Charles sa kanya. Marami akong trabaho na kailangan tapusin. Sagot niya. Pwede mo namang wag nang tapusin. Nakanguso nitong sabi. Unfair yan. Walang special treatment dapat. Giit niya. Pagkatapos nilang kumain, ay bumalik na sila sa kanya-kanya nilang trabaho. Kung kailan naging tahimik at masaya ang pagtatrabaho niya, ay bigla na lamang nasira at nagulo nang ang nakaraan niya ay biglang bumalik at nagpakita. Ang kapal talaga ng mukha ng ex mo, no? Sinabi ba naman sa buong mundo na ikaw ang nag-cheat, kaya kayo naghiwalay na dalawa? Inis na sabi sa kanya ni Precious. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit mo nagustuhan ng lalaking yun. Bukod sa mukhang adik, parang kakalabas lang sa mental. Naba na nga si Madam Aurora sa kumpanya. Nakisali pang tukmul na yan. Pinagkalat ng ex niyang si Greg na hindi nito alam ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Charles at pinagbintangan siyang nag-cheat kahit na hindi naman totoo. Wala naman siyang plano na linisin ang pangalan niya. Basta alam ng mga taong pinagkakatiwalaan niya ng totoo, wala nang problema pa sa kanya. Pinapatawag ka ni Sir Charles, nasa rooftop siya. Sabi sa kanya ni Precious maya-maya. Ngumiti siya at sumakay na sa elevator. Pagdating niya sa rooftop, ay napansin niya ang isang mesa at dalawang upuan na naroon. May flower vase sa gitna ng mesa at mga pagkain. Nang makalapit siya, ay ipinaghila siya ni Charles ng upuan. Sorry, nadamay ka na naman. Paghingi niya rito ng tawad. Saan? Tungkol dun sa ex mo? Hindi naman siya dapat katakutan. Pinaayos ko ng lahat. Baka akalimutan din nilang tungkol sa statement ni Greg. Ayos lang naman sa'yo, di ba? Tumango siya bilang sagot. Kumain na tayo. Iniluto ko lahat ng yan. Pagmamayabang nito, sinimulan na niyang tikman ang mga pagkain. Masarap ah. Hindi ako naniniwalang ikaw ang nagluto. Inirapan niya ito. Si Mami ang nagluto niyan. Sinabi ko sa kanyang may nililigawan ako at nagluto siya ng pagkain para sa'yo. At saka, tumulong ako ah. Ako nag-slice ng mga ingredients. Sagot pa nito sa kanya. Kaya pala may bandage ka sa daliri. Pangaasar niya rito, saka natawa. Nang natapos sila sa pagkain, ay pinagmasdan nila ang mga tanawin sa ibaba. Paano kayo nagkakilala ng ex mo? I mean, anong nagustuhan mo sa kanya? Tanong sa kanya ni Charles. Kung ayos lang magtanong.
Nagkakilala kaming dalawa ni Greg noong bata pa lang kami. Naalala mo yung batang lalaki na kinikwento ko sa'yo na naging kaibigan ko? Tumango si Charles bilang sagot. Si Greg yun. Una ko siyang nakilala sa isang lawa. Iniligtas niya ako noon. Yung manika ko kasi nahulog sa lawa. Kinuha ko at nahulog na rin ako. Hindi ako marunong lumangoy noon, kaya natakot ako. Mabuti na lang talaga at nailigtas niya ako. Pagkatapos, nagkita ulit kaming dalawa nung high school. Iniligtas niya ako ulit, pero hindi ko nakita ang mukha niya. I just felt that it was him. Pareho ang pagtibok ng puso ko sa tuwing nakikita ko siya. Pero nung nakilala ko na talaga si Greg, parang nawala. Parang hindi ko siya kilala. Hindi ko alam. Pero yung spark na naramdaman ko nung bata pa lang ako, nung high school ako, hindi ko maramdaman sa kanya. Naging kayo lang dahil utang na loob mo sa kanya yung buhay mo? Ewan ko. Nalilitong sagot ni Adeline at hindi na rin naman nagtanong pa ulit si Charles. Ninamnam na lang nila ang katahimikan. Tulad ng sinabi ni Charles, hindi niya nakita pa ang statement ni Greg sa social media pagkatapos ng gabing yon. Nag-lunch silang dalawa ni Charles sa opisina kinabukasan dahil panay ang kulit nito sa kanya. Para tumigil na ay pinagbigyan na niya ito. Habang tahimik silang kumakain, ay biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alexa, kasama ang isang pamilyar na lalaki. Dom! Masayang salubong ni Charles sa lalaki. You're back! Manghang sabi ng lalaking Dom ang pangalan. Anong you're back? Hindi ba dapat ikaw ang sabihan ko niyan kasi kakabalik mo lang? Kunot noong sagot ni Charles sa kaibigan. What I mean is, yung dating Charles, bumalik na. Yung malambot ang puso. Ang sungit mo kasi last time nang pumunta ako rito. Sagot ng kaibigan nito. Natawa na lamang si Charles at napakamot sa batok. Adeline? Baling sa kanya ni Dom. Magkakilala kayo, babe? Tanong sa kanila ni Alexa. Oo, si Adeline. Lumaki ka kasi sa Amerika, kaya di mo siya kilala. Ang laki mo na ah. Siya yung batang babae sa haunted house. May dalang manika at tumatambay sa lawa, di ba pre? Yung batang crush mo na. Iniligtas mo sa pagkalunod. Siniko nito si Charles. Nanlaki ang mata niya at napatingin kay Charles dahil sa narinig na sinabi ni Dom. Yeah. Nahihiyang sagot ni Charles. Yung magandang babae na mahaba ang buhok. Yung babaeng tumalon sa lawa para iligtas ang manika. At yung babaeng gusto ng shortcut para mabilis makauwi. Pero muntik nang mapahamak dahil sa mga lalaking adik. Ikaw yun? Tapos hindi mo sinabi sa akin? Nahihiya niyang sabi. Hindi ko masabi. Baka kasi sabihin mong feeling ako at inaangkin ang pagkatao ng ex mo. Masungit nitong sabi. So, pinapunta mo rito si Dom para siya nang magsabi? Pinandilata niya ito. Hindi ah, balay ko bang pupuntahin dito? Agad nitong pagtanggi. Pero nakakatampo ah, namukaan mo si Dom pero ako hindi. May nunal si Dom sa sentido. Yan ang palatandaan na siya yan. Malaki ang ipinagbago sa'yo kaya hindi kita agad nakilala. Paliwanag niya rito. Kilala mo na ba talaga ako simula pa lang nung una? Namukaan kita. Pero hindi ako sure kasi malaki rin ang ipinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Habang tumatagal, doon ko mas napatunayan na ikaw nga yun. Sagot sa kanya ni Charles. Napangiti na lamang siya habang pinagmamasdan ito. So, sino nang gusto mo? Yung batang lalaki na nakilala mo sa lawa? O ako? Birong tanong sa kanya ni Charles. Ikaw, ang Charles ngayon ang gusto ko. Buong puso niyang sagot. Biglang umubo si Dom at natawa naman si Alexa. Nandito pa kami. Paalala ni Dom sa kanila. Simula noon ay naging sila na ni Charles. Officially. Hindi dahil sa nalaman niyang ito ang batang lalaki na hinahangaan niya dati, kundi dahil ito si Charles, ang lalaking gusto niya. Kayo na? Seryoso ka? Akala ko ba sa linggo mo pa sasagutin? Nagpa-schedule na ako rin sa restaurant na kakilala ko para may discount. Sayang naman.
Disappointed na sabi ni Precious nang sinabi niya rito ang tungkol sa kanilang dalawa ni Charles. Hindi yan magiging sayang. Sagot naman ni Charles na mukhang narinig ang usapan nila. Date tayo ron, mahal? Malambing nitong tanong sa kanya. Sige ba? Sagot niya. Kadiri. Ani Precious at umalis na. Natawa na lang silang dalawa. Parang ayaw talaga siyang paligayahin ng tadhana. Dahil ilang linggo pa lang silang nananahimik ni Charles, ay may kung ano na namang nangyari. Napapansin niyang tila nandidiri ang mga tao sa kanya sa tuwing dumadaan siya. Pagsakay niya ng elevator, ay nagsialisa ng mga kasabay niya at panay ang titig sa kanya. Dumiretso siya kay Precious para magtanong sa kaibigan. Nakita niya roon ang 3 pang kaibigan at si Charles. Ayos ka lang po ba? Tanong sa kanya ni Kat. Ang weird ng mga tao ngayon. Ako lang ba nakakapansin? Pero ang sama nila makatingin. May nangyari ba? Tanong niya sa mga ito. Halika rito. Maipapakita ko sa iyo na gawa ng ex mong siraulo. Galit na sabi sa kanya ni Precious. Pinigilan pa siya ni Janelle, pero lumapit siya kay Precious para malaman kung ano nangyayari. Pinanood niya ang video na ipinakita ng kaibigan, ngunit hindi niya rin natapos dahil sa pandidiri. Kumakalat ngayon ang sex videos niyo ni Greg. Sabi sa kanya ni Precious. Hindi ako yan. Sabi niya rito, saka tumingin kay Charles. Hindi ako yan. Umiiling niyang sabi rito. Dahan-dahan na tumango sa kanya si Charles. Alam ko. Malambing nitong sabi. Hindi ako yung babae. Pero bakit mukha ko ang nandyan? Anong gagawin ko? Naiiyak na niyang tanong. Lumapit sa kanya si Charles at niyakap siya. I'm trying to make a way to clear your name. Huwag kang mag-alala. Ano ba kasing nagustuhan mo sa ex mo na yan? Kainis eh. Iritang sabi ni Precious. Ikinuwento niya sa kaibigan ng lahat na akala niya si Greg ang batang lalaki sa lawa. Anong si Greg? Ang layo! Si Charles yon. Simula nung nagtrabaho ako rito, doon ko napatunayan na si Charles yon. Hindi ko lang mabuksan ang topic kay sir kasi baka isipin niya feeling close ako. Hindi ko rin nasabi sa'yo dahil hindi mo binabanggit ang batang lalaki. Akala ko nakalimutan mo na. At saka, 2 years na kayo ni Greg noon. Inirerespeto ko lang kayo kaya di ko nababanggit. Pagkwento sa kanya ni Precious, wala na rin naman siyang magagawa dahil tapos na. Ginawa na lang nila ang lahat para malinis ang image niya at nang makabalik na sa trabaho ng tahimik. Ipinakulong nila si Greg na siyang nagkalat ng video at nalaman na ang totoong babae sa edited scandal video ay ang babaeng ipinalit sa kanya. Gusto ko siyang makausap. Pakiusap niya kay na Precious at Charles na payagan siyang humarap kay Greg. Pero girl, alam mo namang delikado. Baka may masabi na naman siyang hindi maganda sa'yo. Pagpigil sa kanya ni Precious. Ano pa bang words sa pagkakalat niya ng scandal na mukha ko ang nandun? Tanong niya sa kaibigan. Tara, hatid kita sa kanya. Hinawakan ni Charles ang kamay niya. Nang nasa presinto na, ay binigyan siya ng space ni Charles at hinayaan siyang mag-isang kausapin ng ex-boyfriend. Bakit mo yun ginawa? Tanong niya rito, ngunit nanatili itong tahimik. Sa loob ng ilang taon na naging tayo, maayos ang pakikitungo ko sa'yo. Bakit ganitong ibinigay mong kapalit sa akin, Greg? Nanatili akong tahimik sa pag-cheat mo. Kahit na sa mga kaibigan mo ay hindi ko sinabi ang totoong dahilan kung bakit tayo naghiwalay. Dahil may respeto ako sa pinagsamahan natin, kahit na niloko mo ko. Pero bakit ganito ang kapalit? Hindi ka naman nasaktan dahil hindi mo naman ako minahal. Nakangisi nitong sabi. Kahit na pinaniniwalaan ang isip mong akong batang lalaki na nakilala mo sa lawa, alam ng puso mong hindi ako yun. Yung kinalat mong video, anong pakay mo? Bakit mo yun ginawa? Imbis ay tanong niya rito. Yung babae, inutusan niya akong siraan ka. Alam niya raw na mas kilala kita dahil nga nagkasama tayo ng ilang taon. Tinapera niya ako ng malaking pera. Saktong baon ako sa utang, kaya pumayag ako.
Kalmado nitong sagot. Yung batang lalaki sa lawa, bakit mo inangkin ang pagkatao niya? Tanong niya pa rito. Dami mong tanong. Interview ba to? Tumawa ito na nakakainis, kaya hindi niya mapigilan ang pagsalubong ng kilay niya. Chill, ex-girlfriend. Mukha ka kasing desperado sa paghahanap ng lalaking yun. Narinig ko kayo nag-uusap ng kaibigan mo. Inangkin ko ang pagkatao niya nang nalaman kong anak mayaman ka. Sasarap ang buhay ko kapag kasama kita. At totoo naman. Pero dahil ayaw mo magpaangkin, naboard na ako sa'yo. Kaya palihim ako naghanap ng iba. Sa kasamaang palad, nalaman mo. Yung paggamit mo sa akin? Pasasalamat ko na lang yun sa pagsabay mo sa pagiging dilulo ko sa batang yun. At saka nga pala, huwag ka masyadong pakampante. Dahil hindi ka ililigtas o ilalabas ni Aurora dito. Kasi nahuli na rin si Aurora. At magbabayad kayo sa paninira nyo. Sana magtanda ka na. And thank you for cheating. Dahil nalaman kong hindi ko deserve ang taong katulad mo. I deserve more. I deserve better. At hindi ikaw yun. Tumayo na siya at umalis doon. Binalikan niya si Charles na nasa kotse at hinihintay siya. Agad siya nitong sinalubong at niyakap. Ayos lang ako. Nakangiti niyang sabi rito. Dahil totoo namang ayos lang siya. Ngayong alam na niya ang sagot sa mga katanungan niya. Sumakay na sila sa kotse at nag-drive na ito patungo sa bahay niya. Charles, I love you. Malambing niyang sabi rito. May problema ba? Gulat nitong tanong. Wala naman. Na-realize ko lang na ang swerte ko. At napatunayan ko na walang kahit na anong problemang ibibigay ang Diyos na hindi ko kayang labanan. Simula nung bata pa lang ako. Hanggang ngayon, lapitin na ako ng problema. Pero hindi na ako takot. Hindi na ako tatakbo. Hindi na ako magtatago. Sagot niya sa nobyo. Huminto ang kotse ng mag-red light. Pero mas kakayanin ko kapag nasa tabi kita. May inilabas siyang maliit na kahon. Will you marry me? Ako dapat na nagsasabi niyan. Huwag mo akong unahan. Gulat nitong sabi habang nakatingin sa singsing. Hindi naman dahil lalaki ka, ay ikaw lang ang may karapatan na mag-propose. Natatawa niyang sabi rito. Naunahan mo ako. Meron din ako rito. May inilabas din itong kahon at ipinakita sa kanyang singsing. Natawa na lamang silang dalawa at isinuot ang singsing mula sa isa't isa. Mahal na mahal kita, Adeline. Buong pusong sabi ni Charles at hinalikan siya ng buong pagmamahal. Hindi man naging maganda ang unang relasyon ni Adeline, ay bawing-bawi naman siya sa huling relasyong papasukin niya. Mabuti na lang at nabaliw siya nung araw ng kasal nito at kinidnap ito. Kung hindi, baka hindi niya ito magiging groom-to-be. The end. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Salamat sa pakikinig. Mag-iingat po tayong palagi at naway lagi tayong pagpalain. Hanggang sa susunod!